Masayang araw po, mga ka-PL. Ay grabe ang ginawa ni BP Inday Sara. Doon po sa pagdeklara niya na tatakbo siyang presidente sa 2028, maraming na high blood, maraming na stress, maraming sumakit ang ulo, mga kababayan. Pati si Bongbong Marcos, nataranta. Kasi hanggang ngayon, wala pang napipisil itong kampo ni Marcos o mismong si Marcos, mga kababayan, na magiging kandidato ng administrasyon sa pagka-presidente sa 2028 para ipantapat nila kay Inday Sara. Wala pa po, mga kababayan. At yung usap-usapan, na pupunta di umano si Bongbong Marcos sa Naga para lang daw mag-inspeksyon sa mga flood control project kahit na tibag na ang ICI, tinapos na ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee patungkol sa mga maanumalyang flood control project na yan, para-paraan na lang yon ni Marcos, mga kababayan, na kunwari flood control project ang kanyang iimbestigahan doon sa Naga, sa baluarte ni Leni Robredo, di umano, ayon sa kampo di umano, mga kababayan, ni Leni Robredo, ha? Magkikipag-usap daw itong si Bongbong Marcos mismong kay Leni Robredo para hikayatin niya si Leni, mga kababayan, na gawing manok sa pagka-presidente sa 2028 election, ipangtatapat po nila kay BP Inday Sara. Yan di umano ang plano ni Bongbong Marcos kasi nga natataranta na siya. Natatakot siya, mga kababayan, na wala silang maipanalong presidente sa 2028 kasi siguradong mababalikan siya sa lahat ng mga ginagawa nilang kalokohan, kabulastugan, pag nanakaw di umano sa kaban ng bayan. Nga naman, pag nanalo si Inday Sara, ang daming resback na gagawin nito kay Bongbong Marcos at sa lahat ng kalyado niya, mga kababayan. Maraming maipapakulong si Inday. Kaya ngayon, si Bongbong Marcos, di umano, mga kababayan, natataranta na, nagkukumahog na, mga kababayan, para makakita ng malakas-lakas man lang nakakandidato sa pagka-presidente sa 2028, pangtapat po nila kay Inday Sara. Wala pa po silang nakikita At maliban po kay BP Inday Sara, alam naman po natin ito, mga kababayan, sumunod po na medyo maganda-ganda ang survey si Leni Robredo, pero napakalayo po ng diferensya. Malayong-malayo na sa mga 10 hanggang 15% ang agwat. Ganon kalayo. At least kahit papaano, pumapangalawa si Leni, mga kababayan, sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Alam na po natin na malabong manalo si Leni Robredo, pero ninanais pa rin po di umano nitong si Bongbong Marcos o kampo ni Bongbong Marcos, mga kababayan, para maging kandidato si Leni. Inang Lenlen, Diyos ko naman, eto na naman tayo, magkikwentuhan na naman tayo nito sa social media. Inang Lenlen, mag-isip-isip po kayo. Gamitin niyo po yung inyong kokote. Kung ikaw, kakausapin ni Bongbong Marcos at kung totoo man, itong mga usap-usapan na hihikayatin ka daw ni Bongbong Marcos, magdalawang isip ka na o di kaya tanggihan mo na kaagad. Bakit? Yang si Bongbong Marcos, sira na yan. Ibig sabihin, sira nga yung kanyang ratings Hindi niya nga mapataas-taas. Approval, trust, at saka, tawag nito, approval, trust ratings, at saka performance. Hindi niya nga maiangat-angat. Walang ibang nangunguna kundi si BP Inday Sara. Maliwanag na ang tao hindi na siya pinapakinggan.
tapos inang Lenlen kukunin ka para maging kandidato ng administrasyon sa pagka-presidente sa 2028. Itataas ang kamay mo ni Bongbong Marcos. Iboto natin to si Lenlen. Sa palagay ho ninyo, inang Lenlen, meron pang natitirang naniniwala kay Bongbong Marcos. Ha? Wala na. Wala na siyang kapangyarihan para mag-endorso ng mga politiko. Mula sa presidente, vice-presidente, senador, congressman, hanggang sa baba. Kahit sinong i-endorso nitong si Marcos, kung sa idadaan lang sa tapat na eleksyon ha, hindi mananalo. Maliban na lang kung kunwari i-endorso niya. Tapos sasabayan nila ng smart magic. O ano yung bago ngayon ng mga makina dyan na pandaya? Oo, mananalo. Pero magulo yan. Hindi papayag ang sambayanan yan. Hindi papayag ang tao niyan. Nakitang-kita naman ngayon pa lang. At lahat ng mga elected official na nakaupo ngayon ang itinuturong pinakamalakas na kandidato sa 2028, walang iba kundi si BP Inday Sara. Tapos pagdating sa eleksyon, biglang mag-iiba. Biglang magkakaroon ng maaaring sabihin nating daya. Maraming magagalit niya ng mga Pilipino. Kaya inang Lenlen, maghunos dili ka. Kapag kainangat ang kamay mo ni Bongbong Marcos, simula na yan ng pagbagsak ng kandidatura mo kung tatakbo ka man sa pagka-presidente sa 2028. Walang masama na tumakbo ka. Karapatan mo yan, tumakbo ka inang Lenlen. Pero, suluhin mo na lang. Huwag ka nang magpa-endorso kay Marcos. Huwag mong hahayaang gawin kanyang tuta. Ikaw ang kandidato sa pagka-presidente ng Administrasyong Marcos. Huwag mong hahayaan yan na mangyari sa'yo. Tumakbo ka. Sarili mo, gastos mo, pagod mo, walang mag-i-endorso sa'yo, kundi sarili mo. Kasi kapag ka-inendorso ka ni Marcos, na itaas ang kamay mo, ay yung mga kakamping pa lang, ayaw na kay Marcos eh. No. Ewan ko lang kung nagkaisa kayo ng mga dilawan kasi di umano ngayon ang dilawan, dalawang paksyon, nahati na. Merong gusto si Marcos, merong ayaw kay Marcos. Malaking kabawasan din yan kung nahati na. O di mas lalong nabawasan na naman ang magiging butante mo. Tapos karagdagan pa dyan, itataas pa ang kamay mo ni Bongbong Marcos na ang nagtaas ng kamay mo, depektibo. Di ba, mga kababayan? Yan ang mga ganap ngayon. Natataranta na di umano ito si Bongbong Marcos kakahanap para ipantapat nila kay Inday Sara. Kasi nga naman, kapag wala silang kandidato na mananalo, mga kababayan, sa 2028, lalo na presidential, no? Lalo na hindi manalo yung kanilang manok sa pagka-presidente at si Inday Sara ang manalo, sigurado naman tayo dyan. Hahabulin talaga ni Inday, mga kababayan. Lahat ng mga naging pagkukulang niya, kapabayaan niya sa pondo ng bayan, mga nangyayaring anomalya sa flood control, na damay siya at pinangalanan siya ni Saldico, itinuro siya ni Gutesa. Kulong talaga yan. Kaya nagkukumahog na, natataranta na ngayon di umano, mga kababayan, si Bongbong Marcos, sana makahanap na siya ng kakandidato. Kaya ako sa'yo din ng Lenlen, kung ayaw mong madamay sa sumpa, karma malas ni Marcos, huwag mong hayaan na itaas ang kamay mo. Kawawa ka lang, inang Lenlen. Madadamay ka sa sumpa ng mama na yan. Kasi ngayon, si Bongbong Marcos, inang Lenlen, kinakarma na. O kita nyo, meron na ngang inidoro sa
Ha? Sa tigiliran eh. Meron ng inidoro. Karma na yan. At usap-usapan pa, meron na daw cancer. Dahil nga dito sa biglaang pagpayat niya. Bigla-bigla, papayat. Kung yung mga taong nagda-diet nga, ilang buwan na hirap pumayat. Tapos kay Bongbong Marcos, biglang bagsak yung katawan. Huwag niyong sabihin hanggang ngayon, lugaw pa rin kinakain yan. Lumalabas dito sa tagiliran niya, putik. Di ba? Hindi solid. Putik, durog. Tapos hahayaan mo, Inang Lenlen, na madamay ka sa karma niya, sa kamalasan niya. Kung tatakbo ka, tumakbo ka. Huwag mong hayaan na itaas ang kamay mo ni Bongbong Marcos. Baka sakali, dumami-dami pa ang magiging butante mo. Pero kung aasa ka kay Marcos, naku po, ikaw, alam mo mismo ang karakas ni Marcos, kaya mag-isip-isip ka. Pero tandaan mo, mahirap tibagin ang Inday Sara, Inang Lenlen. Hindi mo kakayanin, napakalakas ni Inday ngayon. Dahil sa ginawa nila na panggigipit sa mga Duterte, sa pagpapakulong, sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands, mas lalong lumakas ang impluensya ni Inday, mas lalong lumakas si Inday Sara, mas lalong dumami ang nagsimpatya kay Inday Sara at magiging converted ito, mako-convert ito sa boto. Siguradong mananalo si Inday, kaya mag-isip-isip ka rin. Mabigat ang kalaban mo, Inang Lenlen. Hindi mo kakayanin kahit hindi ka endorso ni Bongbong Marcos. Ipahinga mo muna yung sarili mo. Mag-mayor ka lang muna dyan sa Naga, okay na yan. Masaya ka na dyan eh. Huwag ka na muna maghangad ng mas mataas na posisyon. Baka malaglag ka na naman, pangalawang beses na. Pero, sa usap-usapan ngayon, mga kababayan, ayon po ito kay Greco Belhica, nabanggit niya po ito. Itong Sara Leni di umano, mga kababayan, sa 2028. Ngayon ito, basahin ko po yung balita. Sa programang Sa Totoo Lang, nabanggit ni Greco Belhica na isa sa mga napag-uusapan ng Duterte Camp, mga kababayan ha, Duterte Camp, ang posibleng Sara Leni tandem sa 2028. Posible kaya ito, mga kababayan? Posible ito. Kung gugustuhin ni Inday Sara na maging katandem si Leni Robredo, pwede ho ito, mga kababayan. Kaysa naman sa Sara Aimee. Naku, Marcos na naman. Allergy na ako sa Marcos. Mga kababayan, ganito, sa akin lang para sa akin lang kung ito man di umano ang pinag-uusapan sa kampo ng mga Duterte, Sara Leni, ako ayoko kay Leni, siyempre. Hindi ako boboto kay Leni Robredo. At marami sa ating mga DDS, siguradong hindi boboto rin kay Leni Robredo. Nakuha ko lang, mga kababayan, ang maaaring tawag nito. Hindi naman estratehiya, di ba? Ang trip ni Marcos, ikwaning manok itong si Leni Robredo para tumakbong presidente sa 2028. Babasagin ngayon yan, mga kababayan, ng kampo ni BP Inday Sara. Maaaring ganito, maaaring ganyan po ang magiging senaryo. Babasagin lang ni Inday Sara o ng kampo ni BP Inday Sara ang plano ni Marcos. Para mas lalong mahirapan si Marcos maghanap na ipantatapat sa kanya o kay BP Sara. Di ba? Kasi sumunod po kay Inday Sara, si Leni Robredo na ang medyo may hatak ngayon na mayroong kahit paano mga boboto sa kanya. Sumunod po siya kay Inday Sara, pero malayo po ang pagitan. Malabo pa rin manalo si Leni kahit tumakbo itong presidente. So ngayon, para walang makitang pantapat, si Marcos, maaari pong kunin
ng kampo ni Duterte, mga kababayan, si Leni Robredo. Eh di lalong gumulo isip ni Marcos niyan. Naloko na. Oh. Sara Leni. Bakit? Pwede ba? PL, yes, pwede po na maging vice presidente ulit si Leni Robredo. Nasa konstitusyon ho yan, mga kababayan. Basta hindi lamang po magkasunod na termino. Agwat isang termino o agwat ang 6 years tapos takbo ulit siya ng vice presidente, pwede ho yan. Pwede po ulit tumakbong vice si Leni Robredo. Presidente, hindi na. Malabo na. Isang beses lang talaga. So maaari po ito. Lalong gugulo, ang plano ni Marcos, lalong sasakit ang ulo niya. Wala na siya makikita. Sino naman na? Si Boying na lang. Kahit na kulay talong na. Ha? Si Boying na lang. Kahit kulay mangustin. Ha? Eh may isa pang Rimulya na nangangarap. Si Junbic. Nako, mas lalo na. Kahit ngayon gumawa tayo ng survey, hindi kilala yung tao na yan. Oo, kahit dito sa NCR, hindi kilala yan ng mga simpleng Pilipino, lalong-lalo na itong mga hindi nakikialam sa politika, ang pinapanood drama, mga Netflix at kung ano-ano, hindi kilala yan. Ang nakakakilala lang dyan kay Rimulya, etong mga mahilig manood tungkol sa gulo ng politika sa ating bansa. Dalhin natin ang survey sa Visayas. Dalhin natin ang survey sa Mindanao. Hindi kilala yan. Si Junbic Rimulya. Eh, kilala si Leni Robredo talaga. Kasi naging vice presidente ito. Pero malabo manalo sa pagka-presidente ito. Pwede siya pang vice, pang senador, pwede pa. Sa vice presidente, 50-50 pa nga yan na manalo ulit eh. Pero pwede pa rin manalo. Kasi minsan nanalo na yan sa pagka-vice presidente. Senador, sigurado mananalo to si Leni. Mayor, mas lalo na. Oh, mayor siya ngayon. Pero vice presidente, 50-50 yan. Oh, eh bakit na pag-usapan ito ng kampo ng Duterte? Maaari ngang guluhin lang ng kampo ni Duterte o ng kampo ni BP Inday ang plano ni Marcos na kunin itong manok sa pagka-presidente. Yan lang. Manalo man si Leni o hindi, habang katandem ni Inday, wala tayong pakialam dyan. Tayong mga DDS, Duterte lang naman talaga iboboto natin. O kaya nga buti nga, nagbigay pa tayo kita paano ng idea kay Leni na kung tatakbo ka, inang Lenlen, pwedeng presidente, pwedeng vice-presidente. Oh, takbuhan mo yan na walang nag-i-endorso sa'yo na pangalang Marcos, lalo masisira pangalan mo. Oh, yan po, mga kababayan, ang usap-usapan ngayon, Sara Leni sa 2028. Ang tanong, papayag ho ba kayo na maging katandem ni Inday Sara, mga kababayan, si Leni Robredo? Eh kung ako, nako, hindi ko iboboto yan si Leni. Tama na ako kay Inday Sara lang, mga kababayan. Siya lang ang susuportahan ko. Siya lang ang ikakampanya ko. Siya lang ang iboboto ko. Yun lang po. O ito pa, dagdag ko na balita, mga kababayan. Itong tungkol po sa sinabi ni Benny Abante na parang merong malaking bilang pagdating sa halalan na kung hindi ipinilit na iupo bilang kongresista ng 6th District ng Manila, hindi naman magiging kongresista ulit itong mamang ito. Talo naman na ito Pinadisqualify lang nila yung kanyang katapat, kaya siya ngayon walang katapat, kaya siya ang inhalal ng COMELEC o siya ang ipinroklama ng COMELEC na maging congressman ng 6th District ng Manila. Binanatan siya ngayon ni Pulong Duterte, mga kababayan, kasi ang yabang nitong si tawag nito, Benny Abante. Nagyayabang po. O ito ang sabi ni Benny Abante.
at ang banat o resback mismo ni Pulong Duterte, mga kababayan. O eto, sabi ni Pulong, sino ka ba para magsalita tungkol sa 2028? Yan may question mark. Ito ang buwelta ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte sa pahayag ni 6th District Manila Representative Benny Abante na hindi niya susuportahan si VP Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 election. Hindi di umano susuportahan ni Benny Abante, mga kababayan, si Inday Sara sa pagkapangulo sa 2028 election. Diyos ko naman. Mamaya tayo magbigay ng komento natin. Unahin muna natin itong kay Pulong. Ito po ang sabi ni Pulong. Kung magsalita yang napakalinis na pastor nyo dyan sa 6th District ng Maynila, nasisiraan na yata ito ng bait. Para bang may mabigat siyang political weight sa usapin ng 2028 saad ni Representative Duterte. Ibig sabihin ni Pulong Duterte, mga kababayan, para bagang merong bilang o merong taga-suporta o botante itong si Benny Abante, which is ito yung tinutukoy niyang political weight. Wala. Natalo ka nga, Benny Abante sa distrito mo mismo Nitong huling halalan, magpakatotoo ka, Benny Abante. Tinalo ka nung pinadisqualify ninyong nag-apelido na Tan. Tinalo ka nun. Ayaw na sa'yo ng mga kababayan mo kasi wala ka ring nagawa sa distrito mo. Hindi ka na ibinoto ng mga kababayan mo, Benny Abante. Hindi ka nanalo. Iproklama ka na lang ng election kasi walang magiging kongresista sa 6th District ng Maynila kasi na-disqualify yung kalaban mo na siya ang ibinoto ng mga kababayan mo. Napakayabang mo, Benny Abante. Wala ka ng bilang, sir. Wala ka ng bilang. Mahiya ka naman. Kahit hindi mo suportahan si Inday Sara, wala kaming pakialam. Dahil wala kang bilang, wala kang botante, hindi ka nanalo nung nakaraang eleksyon, kumbaga sa estudyante, pasang awa ka lang. Yabang mo. Hindi mo susuportahan si Inday Sara. Magpustahan tayo, Benny Abante. Kaming mga vlogger versus ikaw. Baka mas marami pa kaming mahatak na magiging botante ni Inday Sara sa 2028 kaysa sa'yo. Magbubuhat ako ng bangko. Sigurado ako dyan. Mas marami kaming mahahatak na boboto kay Inday Sara kaysa sa'yo. Sino ka ba? Tinalo ka nga nung katunggali mo Ang yabang mo magsalita. Eto pa Kung nasaan ka man ngayon sa posisyon mo, eto, ang ganda ng sinabi ito ni Pulong. Kung nasaan ka man ngayon sa posisyon mo, alam ng lahat na hindi yon dahil sa mandato ng taong bayan, kundi dahil sa basbas ng leadership partikular na iyong political patron na si Tambaloslos tang dagdag ng kongresista. Di ba? Walang mandato na boto sa'yo. Wala kang mataas na mandatong nakuha noong nakaraang halalan. Hindi ito mandato ng taong bayan, kundi basbas lamang ito di umano ng leadership partikular ng patron mo na si Tambaloslos. Totoo naman yun Hindi ka naman talaga nanalo, Benny Abante Sino ka para magyabang? Kahit ulitin natin ang halalan dyan sa 6th District. Sa bagay, mangyayari man yan ulit. Malapit naman na ulit ang 2028. Tatakbo ka sigurado.
kakandidato ka na naman at meron na namang mga magiging katapat mo dyan sa 6th district na yan. At sana yung magiging katapat mo sa 2028 hindi na ma-disqualify para hindi ka na makabalik sa pagiging kongresista. Napakayabang nitong pastor na ito. Kala mo may mataas na bilang ang putsa. Ha? Hindi ka nga nanalo nung nakaraan eh. Magyabang ka, talunin ka pa ng vlogger. Sa bilang, sa totoo lang. Kaming mga DDS vlogger, masigurado pa kami makakahatak kami ng botante kay BP Inday Sara kaysa sayo. Huwag kang magyabang. Magyabang ka kung noong nakaraang halalan ang nagpanalo sa'yo mandato ng taong bayan o boto, solid vote, o solidong mga taga-suporta mo. Hindi. Pilit ka lang na ilagay dyan sa 6th district. Hindi ka nanalo, ibinoto yung katunggali mo. Baka nakalimutan mo na yan. O ito, paalala namin sa'yo. Talunan ka noong nakaraang halalan 2025. Talunan ka. Ipapaalala namin sa'yo, talunan ka noong 2025 election. May basbas lang yan. May bulong lang yan. O baka ha. Baka. May maleta rin. Na ibinigay doon. Para iluklok ka sa 6th district ng Maynila. Mahiya ka naman sa mga sinasabi mo, Benny Abante. Magyabang ka kung meron kang tunay na mandato, hindi yon. Pilit ka lang ilagay dyan. At sinisigurado ko, kung tatakbo ka sa 2028 election, dyan pa rin sa distrito mo, sa 6th district na Maynila, ikakampanya kita, Benny Abante, para inidoro ang bagsag mo. Nakahanda na ang mga DDS vlogger na banatan ka. Banat na kampanya sa 2028 para wag kang manalo dyan sa 6th district. Sa bagay, hindi na kinakailangan siraan tong mama na ito, mga kababayan. Hindi nga nanalo nung nakarang halalan yan eh. Kahit wag na natin siraan yan, kahit manahimik na lang tayo, hindi na mananalo yan. Yabang-yabang nitong mama na ito. Mahiya ka naman, oy. Mahiya ka. Wala ka ng mandato. Walang makukuhang boto si Inday Sara sa'yo. Kung ikakampanya mo siya, halimbawa lang, magbago isip mo. Ay hindi na, ikakampanya ko na lang si Inday. Halimbawa sabihin niya, mga kababayan. Sige, ikakampanya ko na si Inday. Hindi rin kami papayag na ikampanya mo. Sisigaw kami sa entablado. Boo! Boo! Kami mismo, mga DDS, ang hindi papayag na ikampanya mo si Inday Sara, mahirap na. Baka mamaya, sigurado naman kami na mananalo si Inday Sara kahit kami-kami lang. At pag nanalo si Inday Sara, baka mamaya, isumbat mo pa sa kanya yan. Kilala na namin kayo. Mga buhaya kayo eh. Kung malakas kayo kumain, malakas din kayo sumuka. Ganyan. O baka isumbat mo pa yung kay Inday Sara, hindi na. Kayang-kaya manalo ni Inday Sara kahit walang mag-endorso sa kanya. Ngayon pa lang, Benny Abante, kitang-kita na namin. Dahil karamihan ng mga Pilipino, BP Inday Sara ang iboboto. Ngayon, gagawa tayo na isang survey, mga kababayan, simplihan lang natin. Dito, sa video na ito. Maka-DDS ka man, DDS ka man, maka-Duterte ka man o hindi, anumang political color mo, pula, dilaw, pink, berde, alin man dyan sa apat, tanong ko po sa inyo,
Sino ang iboboto nyong presidente sa 2028? Sigurado na ako sa mga berde, tulad naming mga DDS, walang iba kundi si Inday Sara talaga ang iboboto namin. Dito na lang sa tatlong kulay na ito, kayo tatanungin ko. Sino ang iboboto nyong presidente sa 2028? Paki-comment, magbabasa tayo. Survey lang po ito. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.